Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito yung pagkikwentuhan natin ngayon na itong survey na nangyari na ginawa ng Tangere. Ito ay after ng pag-resign ni BP Sara bilang DepEd Secretary. So nung kumalas na siya kay BBM sa gabinete ni BBM ay nagsagawa ng presidential survey ang Tangere. Ngayon, dito, nag-number 1 po si Vice President Sara Duterte kahit na sabihin natin na umalis na siya sa poder ni BBM. So, dito, nagpapakita lang na kahit wala si BBM, wala ang mga Marcos, kayang manalo ni BP Sara. So, kitang-kita naman kahit naman nung nakaraang eleksyon, di ba? Kitang-kita naman na bago mag-declare ng pagtakbo ni BP Sara bilang Vice President, siya talaga yung nangunguna bilang presidente nung I think 2021 election, di ba? So, kasi kiniklaim ngayon ng mga Marcos loyalists ng mga supporter na kung hindi daw dahil kay BBM, hindi raw mananalong Vice President si BP Sara. So, yun yung pinakakalat nila. So, ito, pakinggan po natin itong balitang ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang ito. At himayin natin ng kaunti para medyo magkaroon tayo ng konting kung bakit nagna-number 1 pa rin si BP Sara kahit na umalis na siya sa poder o sa gabinete ni BBM. Nananatiling frontrunner sa 2028 Presidential Preference Survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa online survey ng Tangere app na isinagawa nitong May 23 hanggang 26. Statistically tied sina BP Sara at Senator. Kung titingnan mo, konti lang yung diferensya, no? 27.67 si BP Sara, 27.07, so 0.60%. Pero kung medyo malaki yan, malaking factor pa rin yung point something na yan kung i-ano natin yan sa sa number of votes. Medyo malaki rin yan, pero siyempre mo naman sa pagdating sa bilangan, hindi naman masyadong tinitingnan na yung dulong number . So nandun pa tayo sa mga nasa million. Kasi kaya pang habulin yan. Although, yun nga, malaking porsyento pa rin yan, pero kayang habulin. Unlike kasi kung ang difference kasi nasa 1 million, medyo malayong habulin yun. Pero kung mga 1,000 lang, so kayang habulin yan. So, pero, yun pa rin, nag-number 1 pa rin si BP Sara sa presidential survey na yan. So, nag-number 2 si Senator Rapi Tulfo. So, dito, kahit naman na nag-declare na or nagbigay na rin naman ng statement si Senator Rapi Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagiging presidente. Kaya pinapalis nga niya yung pangalan niya kung sakali nga daw magkakandak daw ng mga survey, nakikiusap na wag na siyang isama. Kasi nga, kumbaga, hindi siya pabor sa ginagawang survey kasi nga medyo maaga pa para tumakbo siya bilang presidente dahil nga first timer pa lang naman si Senator Rapi Tulfo, so marami pa siyang magagawa. So kahit po ako medyo hatirin po ako sa sa survey na ginagawa na kasama siya. Para sa akin mas okay muna na tumagal muna sa Senado itong si Rapi Tulfo kasi talagang marami pa siyang kailangan matutunan. Siyempre, first timer. So, kasi maraming bumabati ko sa kanya na marami doon siya mga sablay na ginagawa sa Senado. Siyempre, nasa trial and error stage pa rin. Pero hindi naman yung sinasabing trial and error na kailangang puro palpak. Siyempre, andun yung nangangapa pa rin yung mga galawan dyan sa Senado. Siyempre, kinakabisado niya. Pero, maganda yung kung paano niya i-handle yung mga committee hearing na hinahawakan niya ngayon, di ba? So, yun nga, balik tayo kay BP Sara. Kahit na umalis na siya sa gabinete ni BBM, still siya pa rin yung number 1. So, mas lalong maaning dito ang administrasyon kasi wala pa silang naiisip na pwedeng ipantapat
kay VP Sara sa susunod na presidential election. Siyempre kailangan meron silang ipopront. Unlike nung kay Pangulong Duterte na hindi siya di ba? Hindi siya nagbigay ng kumbaga wala siyang sinuporta ang presidential presidential candidate. Wala siyang ipinush. So dito sigurado itong si BBM meron siya itutulak na tumakbong bilang presidente. So marami ngang umuugong na balita na si Speaker Romualdez nga daw yung napipisil nila. And then may mga umuugong din na balita na nililigawan din ito si Rapi Tulfo na tumakbo sa administrasyon. Pero sa tingin ko malabong tumakbo kung sakali tumakbo si Rapi Tulfo, medyo malabong tumakbo to sa isang partido. Baka tumakbo to bilang independent. Kasi ayaw ni Rapi Tulfo ng kumbaga meron siyang nakukuhang utang na loob. Kasi diyan nagsisimula yung palakasan system. Yun yung pinakaayaw ni Rapi Tulfo. So mukhang may hirapan yung administrasyon na humanap ng pwedeng ibangga rito kay VP Sara. Pero may ugong-ugong din yung mga, di ba sabi nga na kumbaga nakikipag-alyansa sa mga dilawan itong si BBM. So andyan pa rin si Madam Leni na posible. Andyan din si Hontiveros. So andyan si Romualdez. So yun yung pagpipilian ni BBM. So medyo para po sa akin medyo mahihina yan. So talagang maaaning sila ngayon dahil nga kumbaga wala na sa poder nila si Sara Duterte na pwede nilang gamitin sana na frontliner sa susunod na 2028 presidential election. Tulfo na nakakuha ng 27.67% at 27.07% ng mga sumagot sa survey. Umakot ng Ayan si Madam Leni Robredo nag-number 3 pa. So medyo malayo nga lang yung difference, kalahating ng porsyento ni VP Sara. So malayong makalusot. Pero syempre may pronouncement pa rin naman tong si Madam Leni na hindi raw siya tatakbo sa pagiging senador. So most likely hindi rin to tatakbo bilang presidente. Medyo galing siya sa pagkatalo So medyo masakit pa siguro yun. At the same time may phobia pa kasi baka nga maulit, di ba? So medyo medyo lalaylo to. So baka ituloy nga niya yung plano niya na baka mag-mayor na lang to ng Naga. So doon na lang sana siya, doon na lang siya Porta mula sa Visayas at Mindanao si VP Sara para sa naturang survey, habang pabor kay Tulfo ang malaking bilang ng mga botante mula sa Southern Luzon at Bicol region. Pumangatlo naman sa Presidential Preference Survey si former Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 14.33%. Karamihan ng pumili sa kanya ay mula naman sa Bicol at upper income class. Biruin mo yung nakukuhang boto lang pala nito ni Leni Robredo galing sa mga upper middle income class lang. Ito yung sinasabi natin na may pera, yung mga mayayaman. So sila yung mas nakikinabang dun sa sa mga pulisiya ng gobyerno natin. So mas marami yung nakukuha nila Rapi Tulfo at saka ni VP Sara sa talagang yung mga sektor na sabihin natin yung mga nasa masa na umaasa sa kanila na may pagbabagong mangyayari. Kasi nga itong mga may hirap na sawa na doon sa mga diskartehan ng dilawan na alam niyo yun, yung hindi talaga priority yung mga mahihirap. Puro lang yun, puro bukang bibig lang na puro mahirap. Pero yung gawa naman nila is more on nakikilabang yung mga mayayaman. So unlike kasi kay Rapi Tulfo tsaka kay VP Sara, ramdam kasi ng mga nasa baba. Siyempre, 'di ba yung estado ng gobyerno natin ng Pilipinas, ng pamumuhay, 'di ba triangle 'yan? So, yung nasa pinakataas, yun lang talaga yung portion lang talaga ng sabihin natin mga upper middle income class. So, yung the rest na nasa baba, yun yung mga mahihirap. So, yun talaga yung kumukuha talaga ng maraming boto na umaasa na pag si Sara Duterte o si Rapi Tulfo yung mananalo, makakaramdam ng ginhawa. Tuloy.
2028 Vice Presidential Survey, top choice din si Senator Tulfo na sinundan ni Senator Grace Poe at former President Rodrigo Duterte. So yun, kung sa Vice President naman yung pag-uusapan, medyo Senator Grace Poe, okay na rin ako kung tatakbo si Idol Rapi sa pagiging Vice President kasi win or lose, pwede naman siyang bumalik as senador. Pero sigurado naman na mananalo siya rito. Medyo malaki yung yung alamang niya dito kay Grace Poe. Na siyempre galing din to sa pagkatalo nung nakaraang eleksyon yung kay Pangulong Duterte. So katapano may doubt to na di ba, makakaramdam ka pa rin na what if baka masundan, matalo uli. So, medyo mag-aalangan to. Pero kung, yun nga, sakali si Idol Rapi tatakbo sa pagiging Vice President, so, maganda magiging tandem ni BP Sara at saka ni Rapi Tulfo kasi pares, yung stricto. Yan yung kailangan talaga ng Pilipinas, yung pagiging stricto. Dahil ang mga Pilipino talaga sadyang matitigas ang ulo, meron na nga batas, nilulusutan pa yung batas at ang mga nakikinabang sa mga ginagawang batas ng gobyerno natin yung talagang yung mayroong pera, di ba? Ang mas naiipit talaga sa mga batas na ginagawa yung mga mahihirap lang na walang kakayanang ipagtanggol o walang kakayanang kumuha ng abogado para alam niyo yun na para masuportahan yung kanilang mga argumento. Kasi siyempre, pag yung may hirap, pag dinaan sa legal, medyo talagang dun tumitiklop. Kasi wala nga pangkuha ng abogado. So, dito makakakuha ng sabihin natin, ng pag-asa yung mga Pilipino kung sakasakali nga si BP Sara at si Idol Rapi Tulfo yung uupo sa susunod na administrasyon. So, abangan natin sa mga susunod pang survey. So, matagal pa naman to 2028. So, marami pang pwedeng mangyari at yun nga, wala pang dinideclare or wala pang sinasabi yung administrasyon kung sino yung magiging pambato nila. Pero, malamang sa malamang, baka kumuha rin niya sa dilawan. Yung kasi yung nakikita lang natin na medyo pwede nilang ibangga. Kung kukuha kasi sila ng independent, medyo wala tayong nakikitang pwedeng ipantapat. So, ang pwede lang talagang sabihin natin na medyo may kakayanan na lumaban is yung Liberal Party. Na talagang sila yung sabihin natin isa sa pinaka-top contender diba, yung Liberal Party. Lagi naman di sila nawawala pagdating sa eleksyon. Yung nga lang, sumablay sila nung panahon ni Pangulong Duterte tsaka ngayon na nadiretso sila sa Enidoro. So, basang-basa ang papel ng mga dilawan at mga pinklawan. So, ngayon, nakakabalik na, di ba? May mga, andyan na sila de Lima. Si Bam Aquino, nagsalita na okay sa kanila makipag-alyansa sa unity team ni Marcos. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless.